Mga master, sa isa pong article ng Inquirer.net kahapon po November 24, 5:03 PM ay ibinalita ng reporter po nila na si Ma'am Jean Mangalos. Ito po naging pahayag ni President Bongbong Marcos noong nagkaroon po ng interview, ambush interview daw po ito sa kanya. No, nagpapahiwatig po ng 20,000 na benefits, although hindi naman po talaga directly na sinasabing lahat ay makakatanggap, no. Kasi ayon po dito is government is considering the possibility po of granting 20,000 worth of incentive for qualified government employees in the executive branch. Ito daw po ay ayon kay President Bongbong Marcos. No, so kino-consider pa sa ngayon yung possibility ng pagbigay ng 20,000 na incentive para sa qualified government employees. Pero later on ay may nabanggit po, no, na tila pagpapahiwatig kung saan manggagaling ang benepisyong ito na pwedeng maibigay para sa mga empleyado. Sa pagkakaalam po natin, ang tinutukoy po talaga pag ganito ay SRI, no. Ayon po sa Pangulo, lahat ng mga Pilipino ngayon naghihirap. So, kung ano yung maitulong natin, gagawin natin. So sa Taguig daw po nangyari, ito pong ambush interview kay President Marcos. Ito na po ang kanya po naging pahayag. No, dagdag pa po ng Pangulo na so, we'll see if we can. If it is actually viable, if it is financially feasible to give, he told reporters. So, ito na po ngayon mga master, no? So, mas lalo pong hindi pa tayo sigurado sa ngayon kung magkakaroon ng SRI. Kasi nga, di ba, kino-consider pa lamang po yung possibility na magbigay. So, hanggat wala po yung administrative order ng Pangulo na siya pong tutuldok sa mga guni-guni po natin tungkol sa SRI, ay talagang mananatili pong possibilities lamang, no? At wala pa pong kasiguruhan talaga. Dito sa isang bahagi ng article mga master ay tila pinapahiwatig kung saan manggagaling ang pondo para sa yung benepisyo na pwedeng ibigay. No, ayon po sa presidente, government will have to wait until the end of the fiscal year to see what it can afford to give to its workers. Ang mga statements po na yan mga master ay nagpapahiwatig na wala pong additional fund na ibibigay ang gobyerno for that particular benefit na binabanggit, kundi manggagaling sa current na pondo, no, manggagaling sa savings. Kasi nga ayon dito, hintayin pa yung katapusan ng taon para malaman kung ano yung kayang maibigay sa mga empleyado, no. So in short, hihintayin yung katapusan ng taon para malaman kung mayroon pang natirang pondo, mayroon pang savings, at yun yung kayang i-afford for the government employees. Wala naman po problema kung manggagaling sa savings ang SRI kasi maraming taon na rin na ganun po ang nangyayari. In fact, dong pinakauna lamang sa SRI nangyari po na mayroong additional fund binigay ang gobyerno. That was SRI 2019 na 10,000 maximum, 7,000 binigay ng DBM, 3,000 galing sa savings kung may savings ang agency. After that, 2020, panahon po ng COVID-19 ay purely galing na sa savings ang ito pong SRI na siya pong binibigay para sa mga empleyado ng gobyerno. So, nasanay na po tayo dyan na manggagaling sa savings ito pong SRI. Kaya nga ay possibilities lamang, no, yung mga halaga na binabanggit. Kasi maximum amount po yun. Ang pinakatotoo po talaga makukuha ng mga empleyado ay kung magkano yung kayang maibigay ng agency. So kung magkano po yung available na pondo na pwede paghati-hatian ng mga empleyado, yun po ang talagang tinatanggap na Service Recognition Incentive or SRI. So at least naman mga master ay dito po sa article na ito ay nakikita po natin na hindi po nakakalimutan ng Pangulo, no, ito pong tungkol sa SRI. Kahit nga po magtatapos na po itong Nobyembre ay hindi
talaga wala pong pagkalimot sa part ni Pangulong Marcos tungkol sa SRI kasi kinakonsidera po, tinitingnan po nila yan sa ngayon. At hindi naman po natin masasabi na it's too late, no? Kasi nung dati, SRI 2022, December 16 nga lumabas yung order. So, ngayon ay November 25 pa naman, so medyo mahaba-haba pa yung time na kung ikukumpara po natin doon sa nagdaang taon. No? So, hindi pa po ito late. No? Ngayon po ay hindi pa po late para doon sa paglabas ng order ng Pangulong Marcos. Kaya, hintayin na lamang po natin mga master, no? Hintayin na lamang po natin yung administrative order ni PBBM kung ano po yung magiging laman na kanyang order. And kapag nandyan na po yun, saka po natin pag-usapan pa yung mga additional na mga provisions doon. Pero just to inform everyone na kapag manggagaling po sa savings, tulad po nito na hintayin yung katapusan ng taon para malaman kung magkano yung maa-afford. So kung galing po sa savings, yung binabanggit po na halaga na kahit 20,000 or 50,000 man yan, yun po yung maximum amount, no? So it follows na yun yung pinakamataas na pwedeng ibigay. Pero yung agency ay pwedeng magbigay ng mas mababang halaga bilang SRI kung ito lamang yung kaya ng pondo nila. So yun po ang isa pong paalala para sa atin dahil baka po maglalabas ang order ng 20,000 at mag-i-expect po tayo. So kung magagaling sa savings yung funding source, so it follows na dependent tayo kung magkano lamang yung natirang pera ng agency para paghati-hatian nating lahat. Pero kung ayon sa order ay magbibigay ng dagdag na pondo ang DBM, di mas mabuti. So, pwede natin ma-expect yung additional fund if ever may ganoon po sa provision. Kaya, importante talaga na mauuna muna ang administrative order bago po tayo mag-expect dito po sa Service Recognition Incentive ng mga government personnel ngayong taong 2023.